Shucks. Mukhang mas malala pa yung injury ni Victor Wembanyama sa injury po ni Nikola Jokic. Yan ang sabi ng isang eksperto na napanood ko. Pero alamin natin ang katotohanan. At pag-usapan din natin dito sa video na ito yung Trae Young. Kasi umuugong ko po yung balita na posible siyang matrade at parang gusto na siyang i-trade ng Atlanta Hawks. Ang tanong, anong team kaya siya mapupunta? Sabihin ko sa inyo, mapunta kaya sa Lakers? Parang kailangan din ng point guard ng Lakers. Parang Trae Young tsaka Luka Doncic. Tingnan na, pag-usapan natin yan. Anyway guys, I've been wanting to do more of basketball content. So, hingin ko po yung tulong nyo just to let me know what kind of, I think, opinion or discussion type of content you'd like to talk about here on this channel. If baguhan kayo dito, I like to discuss more about boxing and MMA. But I also love watching basketball, especially NBA every day. And kanina nga napanood ko yung yung injury ni Victor Wembanyama, the alien. Putya, mukhang kinabahan ako kasi nakita ko yung video, talaga yung legs niya parang nag-hyperextend talaga. And the bad thing about this, and the reason why I said na mas malala pa tong injury na to, remember recently, si Nikola Jokic was injured. Na tapik lang ng konti yung kanyang tuhod, yung kanyang paa, na hyperextended while he's on the floor. So, ibig sabihin, hindi siya nasa ere. And then, and the most recent update is, ito pong si Nikola Jokic is out for 4 weeks. Paano pa kaya itong si Victor Wembanyama na against New York ito ngayon lang nangyari na January 1. Hindi magandang hindi magandang simula ng taon. He wasn't up in the air, and then when he fell, yung paa niya, yung legs niya, yung tuhod niya talagang na hyperextend and he was down there. The good news is, nakatayo siya, iika-ika siya pupunta dun sa locker room. Although he was positive, sabi niya, kaya daw niya, babalik daw siya. But given the history or the statistic about yung hyperextended knee, at saka yung itsura ng pagkalan niya sa itsura ng kay Nikola Jokic, baka isang buwan na naman mawala. Or worse, more. But mukhang positive naman si Victor Wembanyama. Parang gusto pa nga daw maglaro, pinilit pa siya. So we never know, baka naman dahil mas magaan si Victor, mas payat lang, baka kayanin niya. So, but the San Antonio Spurs, syempre iingatan to kasi long-term franchise player at this guy hasn't even scratched the surface of his potential. Unlike Nikola Jokic, medyo prime siya ngayon. Itong si Victor Wembanyama, talaga namang I think iingatan kasi syempre lalo ngayon San Antonio Spurs isa sa best teams sa NBA. So we'll find out soon. Update ko kayo. And one other thing that I want to talk about here is Trae Young. So I've been reading a lot of news about Trae Young. Trae Young potentially be traded because Atlanta Hawks I don't believe that Trae Young is the guy now to take them to the next level. Parang Trae Young is good, Trae Young can take them to the playoffs, pero after that, what's next? So, yun yung problema ngayon dito kay Trae Young. And plus, ang nangyari kasi, even without Trae Young, mukhang the Atlanta Hawks is satisfied with the performance, especially yung Jalen Johnson nila. Mukhang yun ang inaasahan nila ngayon. So, they're looking for, I heard, ang una nilang inaasahan, ang una nilang gustong porteryahin, itong si Daniel Gafford ng Dallas Mavericks. Yun lang. Pwede rin, although may Kyrie Irving na doon. Tsaka yung Los Angeles Lakers, lagi namang nasa usapan yan. Kaya so, it doesn't make sense na kasi syempre may Trae Young na, tsaka Luka Doncic. So, Boston Celtics, wag na natin pag-usapan. Siyempre, marami din point guard sa Boston Celtics. Ang tatingin kong kailangan ng point guard na team is na could take them to the next level at marami ding mga forwards doon na pwedeng ipalit kasi mukhang forward or big man ang gusto ng Atlanta Hawks is the Minnesota Timberwolves. Medyo frustrated ngayon si Anthony Edwards. Kakatalo lang nila sa Atlanta Hawks pa. So, I believe yung Trae Young could be a good addition sa Timberwolves, especially aging na si Conley. Iba na yung laro ni Conley. So, I think that is the best destination for Trae Young if he's gonna get traded.
if maganda yung i-offer nitong Timberwolves, which is going to be significant din sigurado. And it cannot be si Gobert, si Randle, tsaka si Anthony Edwards, kailangan kompleto sila. So, yun sa tingin ko, guys. Anyway, guys, let me know what you think. Saan ba magandang matrade si Trae Young? And what do you think about the Victor Wembanyama injury? So, sa tingin nyo, ano lang to, or is it gonna be bad? Powercast Sports.